Ay guys, ganito yung bag ko. Itong donut na black. Ayun guys yung bag ko. Ang cool. Ayun o, meron din dito nabibili na mga ano guys, mga knock-off na brand ng bag. Tara na at magpunta na doon sa Foot Locker hanggat maaga pa. Ayan guys, yung Foot Locker, napakalaki dyan sa loob niyan. Kalalabas ko lang doon sa Ladies Night Market. So yun na din kasi pinakadulo. Meron Pilipino bumibili doon, binabarot niya talaga yung nagtitinda. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, sa video na to, andito ako ngayon sa Mongkok. And guys, sa mga hindi nakakaalam yung Mongkok, ito yung place na kung saan pwede kayong bumili dito ng napakadaming sneakers at meron dito sikat na night market, which is yung Ladies Market. Kapag ka magpupunta kayo dito sa Hong Kong, ito dapat yung isa sa i-consider nyo na pag-shoppingan kasi guys, napakamura ng mga sapatos dito. Naaalala ko, nung pumunta ako dito nung nakaraan, dito ako bumili ng sapatos which is Converse. Actually, ito yun, no? Ay, hindi pala to. Yung low-cut na Converse na binili ko. Tapos dito din ako bumili ng Adidas, merong Nike dito at napakadaming mga bilihan ng mga apparel. And syempre, bago ako magsimula, ituturo ko muna sa inyo kung paano magpunta dito from Central kasi yun yung ginawa ko kanina. So ito, flashback. So andito na tayo guys sa Mongkok Station. So ang target natin on this video is itong Ladies Market saka itong Sneaker Street. So dito siya malapit sa D3. But now, titingin muna tayo ng mga pwedeng kainan natin kasi hindi pa ako kumakain. But dito lang tayo sa area na to kasi dito yung sikat na place sa Mongkok. If ever napupunta kayo dito sa Mongkok area, i-consider nyo na o isipin nyo na sa sarili nyo na medyo talagang crowded dito kasi ito yung pinaka-busy area. Isa sa mga pinaka-busy area dito sa Hong Kong. Ayan, dito sa mismong MTR station, may makikita kayong bilian ng onigiri, 7-Eleven. Ayan. Look. Ayan guys, malabas na tayo dito sa Mongkok Station. And also, kung hindi nyo alam, ito nga pala nga Mongkok. Ito yung isa sa mga kinoconsider din na bilihan ng sneaker. Ayan, nakalabas na tayo. So ngayon, tumingin muna tayo ng kainan dito. Kasi guys, di pa rin ako kumakain hanggang ngayon. Ayan yung itsura ng Mongkok area. So, let's find some place to eat muna. End of flashback. At ngayon guys, ayan, finally nandito na tayo. And ayan, makikita nyo yung area na to. Ito yung mga isa sa mga busy street dito. Kasi kasi sa Mongkok, aside from sneakers and ladies market na parang divisoria sa atin, is napakadaming mga shop dito na mga bilihan ng mga ointment, yung parang katingko. At tapos yung mga amoy ng white flower, gano'n. Napakadaming mabibili dito nun. At ngayon, andito na tayo sa Ladies Night Market. Ito muna unahin natin at after nito, doon na tayo sa Sneaker Street. Ayan, tignan nyo, oh. Ito yung makikita nyo dito sa side na to. Napakadaming mga bilihan ng pasalubong dito. Ayun, makikita nyo, meron ditong mga magnets. Meron dyang mga bags, mga tote bags na pwede nyo mabili. And ayan, oh, super dami guys. Mga pang pasalubong, dito nyo yung bilhin if ever nabibili kayo. Ayan o, meron din dito nabibili na mga ano guys, mga knock-off na mga brands ng bags. Ayan, mga medyas. And ayan, meron din kayo mabibili dito ng mga wigs. Tapos mga costume, yung parang pang uniform. Ay, mga ano na pala to. Mga ibang damit na pala yun. Tapos ito guys, oh, mga bag ng bata. Ayan. Look. Diba? Ayun no, dito mas mura nyo mabibili mga pangpasalubong na mga magnet na ganyan. Mas mura dito yan guys for sure. Tapos yan dito makikita nyo mga bag siya ng mga pambata. Dito naman yung mga ano, yung mga, hindi ko alam kung ano tawag dyan, pero nilalagay sa leeg guys. Nakalimutan ko yung tawag, pero kayo mabibili dito. Ayun no, 20 HKD yung price niya. Mura ba? So feeling ko naman mura. And ito oh, 1 for $10 yung nilalagay sa luggage. Yung luggage tag din 11 for $100 in price. Yan. Ang dami ding magaganda dito. Naaalala ko dito bumili yung ate ko ng maleta. Oh, speaking of guys ng maleta. Ayan, lahat ng mga maleta pwede nyo mabili dito. Kaya lang, syempre titignan nyo yung quality. Kakatukin nyo para malaman yung quality kung tela ba siya o kung mga parang ganon. Kasi guys, yung ibang mga maletang ganyan kapag binalibag masisira. Kaya i-check nyo pa rin. Ayan guys, yung maleta oh. Excuse me, how much usually that the pink? Yeah, I'm the black. 320. 320 HKD. Oh. This one? How much is the last price? 300. 300. Yes. Oh, guys, 300 oh. 300 yung ganyang klaseng maleta. Wow. No. I'm just checking. So guys, yung 300 na yun, hindi pa yun yung pinaka last price kasi nagtatanong kung magkano daw yung gusto ko. Feeling ko kaya pang ibabayin mga 280 siguro sa 250. Depende sa pagbabarat skills mo. Ayan o, tigan nyo. Meron din ditong yung maletang parang mas pandak. Which is good. Ayan, mga bag na mga MKM naman nakalagay dito oh. Ayan. Oh, mga long champ na bag.
Ayan guys, mga pouch na cartoon. So, tignan mo, 1 for $20, tapos 6 for $100. Oh, di ba? Yan yung mga mabibili nyo dito sa ladies market. Ayan, no? Mga bathrobe ba yan? Oh, bathrobe siguro yan, guys. And ito, oh, mga Chinese jewelries. Meron din kayo mabibili dito ng mga tsinelas. Ayan, 80 HKD yung ganun, 100 HKD, hanggang 120 HKD naglalaro yung mga price ng mga tsinelas dito. Hi! How much usually is that one? 39. Oh, 39 HKD daw for 1 and 5 for 100? Yes. Thank you, thank you. 5 for 100 plus 30. Tama ba yung ano? Ay guys, ganito yung bag ko. Itong donut na black. Ayun guys yung bag ko. Ang cool. Meron sila dito. Ayan, kung makikita nyo, mahaba to. Mahaba itong Tung Choi market na to. Which is yun yung ladies market kung tawagin. Tapos ayan, may art piece. Ayan, oh. Mga pangbata. Ayan, nakalagay guys, no discount. $10 yung ganito. So, tignan natin yung mga iba pang mga pwedeng mabili dito. Parang paulit-ulit lang guys yung mga binebenta nila. Like, puro mga pambata, mga nilalagay dito sa leeg, puro bag, puro mga pasalubong. Mga ganun lang yung nakikita ko na mga binebenta dito. And, meron pang isang side, like isang buong street kasi ito, isang buong mahaba, puro ladies market. Like yung mga mura talaga na options na mga mabibili nyo, ganun. And puntahan natin yon kasi parang feeling ko, guys, meron atang 1 kilometer yung haba. Puro ganun lang guys dito, paulit-ulit. Yung mga bag na ganito. And actually, parang ganung bag yung binili ko dati dito eh. Parang ganun. Available pa rin siya hanggang ngayon. Yung unang punta ko pa yun 2018 ata yun o 2019. Ayan o, meron niya dito mga t-shirts. Ayan, mga Gucci. Ayan o, mga tsinelas. Guys. Nakakatawa guys, kalalabas ko lang doon sa ladies night market. So yun na din kasi pinakadulo. Meron Pilipino bumibili doon, binabarat niya talaga yung nagtitinda. Isang maleta lang daw yung bibili niya, tapos binabarat pa rin niya doon sa mismong ano. Which is okay lang din naman kasi effective naman yung pambabarat dito eh. Talagang kahit pag binarat mo sa pinakamababa, bibigay pa din nila kasi yung mga first price na mga sinasabi nila kapag ka nagbebenta sila, yun ay parang doble nung mismong price. So kayang-kaya pang ibaba. Ngayon ay magpunta naman tayo sa Sneaker Street. And I think malapit na rin yun. So let's go there. Actually guys, wala ako dun sa Fa Yuen Street, which is yun yung parang sneaker street nila. Andito ako sa street na sa Yu Chen Street. And guys, andito napakadami dito mga branch ng mga shoes. Like ito, may Nike, may Fila, tapos may Foot Locker doon. So dito muna tayo sa area na to. Then pamaya-maya, titignan natin kung ano ba yung mismong sneaker street na nakasulat doon sa maps nila. Ayan, first store natin itong Nike. So let's check. Sa taas yung pang lalaki. So let's go muna doon. Ayan guys, yung mga sapatos dito sa Nike. Ayan, kung makikita nyo, may nakasale oh. Tignan nyo guys, 719 HKD yung sale na sapatos na to. And then yung mga price, tignan nyo, naglalala sa 639 HKD. And dito naman sa area na to, tignan nyo, sale na to is 899 HKD guys. Maganda no? Wow! Daming sale. Yung mga may yellow na yan guys, sale yan ha. Kapag ka ano, tignan nyo na lang, post nyo para makita nyo. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, nakita naman yung price, diba? Tapos kung yung mga nanonood sa akin ay may anak na. Ayan guys. May mga pang toddler o mga pang preschool. Tignan natin ang sample ng pang toddler. Ito medyo maganda to. Ito ay 299 HKD. Pang toddler yon. Tapos pang preschool dito, ito maganda to. Tingnan natin. Ito ay nahulog. Tingnan natin. 349 HKD yung price nito. Oh, pwede na. Tapos ito, mga medyo pang malaking paan na to. Ano price? 359 HKD naman to. Oh, pwede yan sa mga anakis nyo. Yan, so ngayon bumaba tayo para papakita ko naman yung women's section. Para if ever na may gustong bumili sa inyo dito ng mga babaeng nanonood sa akin dyan, ayan. Ayan. Medyo pricey yung mga pambabaeng sapatos. So, 1,039 HKD. Medyo pricey. Ay, ito oh. Parang yung kanina, yung counterpart sa black na pinakita ko, 719 HKD. Ayan. Tapos dito, tignan natin. Ito ay 899 HKD, mga ganyan sapatos.
Ito, 999 HKD. Yan, daming sale, 999 to. Yun, 849. Yan. Tapos ito, kapag mahilig kayo mag-gym, ayan, pakikita ko sa inyo yung price. 249 HKD yung ganyan. Then yung ganito naman, 449 HKD yung price. Sports bra ba tawag dyan? So yun. Dito guys sa baba, ayan, magaganda din yung mga designs na nandito. Ayan, medyo pricey, 199 HKD. Oh, ito, slides, 299 HKD. Mura. And dito naman sa mga panlalaki, ay, tignan natin. Ako talaga, mahilig ako sa black eh. Kaya if ever, pagka nakikita nyo akong nag-tutor sa mga ganito, puro black yung pumupukaw na attention ko, guys. Hindi naman halata, no? Sa suot ko. Ayan, 129. Ay, ito, ganda nito. Kaya lang, mahal, 999 HKD. Ito, 249 HKD. Walang sale. Nasa taas lang yung mga sale. So, yun. 1199 HKD. Ayan, so naghihintay tayo ngayon dito sa stoplight kasi pupunta tayo doon sa Foot Locker area. Doon guys sa Foot Locker, napakadaming mabibili doon. Super. Ayan, tara na at magpunta na doon sa Foot Locker hanggat maaga pa. Kasi may time nung dati na nagpunta ako dito, parang nagsara na siya agad ng mga 9 PM ba? Or what? Eh, anong oras na? 8 o'clock. 8 o'clock na pala! Alam nyo guys, mayroon akong gustong bilhin ngayon. Kasi hindi pa ako bumibili ng ganitong klaseng sapatos before. Alam nyo ba yung Onitsuka Tiger? Yun ang gusto kong bilhin ngayon. Parang maiba lang kasi may Converse na ako, may Adidas na ako, may Nike na ako, may Vans na ako. Yun, wala pa akong ganun. So, after natin dun sa Foot Locker, ayun guys, sa Foot Locker, nakikita nyo na ba yung konting logo? After nun, maghahanap tayo ng Onitsuka Tiger. Ayan guys, yung Foot Locker, napakalaki dyan sa loob niyan. Let's go! Napakainit guys dito ngayon sa Hong Kong. Tignan niyo yung pawis ko. Hindi ko sure nakikita niyo sa camera. Super init. Kaya ang daming meron yung ganito sa paligid ko eh. Ewan ko kung meron kayo nakikita sa ngayon. Ayan! Pasok tayo sa Foot Locker! Hala guys! Sarado na pala yung Foot Locker. Pero ba't mayroon pang sign? Dito kami bumili dati. So hindi nabukas yung Foot Locker. Ngayon hanapin na natin yung Onitsuka Tiger. Ako'y na-disappoint ng slight nang malaman kung sarado na yung Foot Locker guys. Kasi Foot Locker for me para siyang shoe salon sa atin na talagang napakadaming brands sa isang store, ganun. So hanapin na lang natin yung mga iba't ibang stores individually. So ayun guys, trusted ko sa itong Origins na brand. So bumili ko nitong Clear Improvement Active Charcoal Mask siya to clear pores. Ang halaga nito 135 HKD. So tatry ko pa lang siya, tignan natin kung effective. Ito nga palang Sasa, ito yung parang Watsons nila na talagang mga original lahat na mura yung binibenta. Like, ang mura dito guys lahat. Ultimo kung bili kayo sa aloe vera gel, ang mura dito nun. So guys, nandito na tayo ngayon sa area ng Sneaker Street. And ayun guys, nakita ko na yung favorite brand ko, yung New Balance. So let's go, puntahan natin. Actually, lumayo pa tayo. Napakalapit lang dun sa Ladies Market ng Sneaker Street guys. Madadaanan. So ayan. Pumunta muna tayo dito ngayon sa New Balance. So, ayan guys, yung price ng New Balance dito. Ayan, makikita mo 1999 HKD yun. And, ayan o, look. Tingnan mo to. Puro mga ganun guys. Naglalaro sa 1.2, sa 1.199, saka sa 199 yung prices. Dito guys, sa area na to, ayan, makikita nyo yung prices 849 HKD. So, premium yung side na yun. But dito, medyo mababa yung prices. Ayan. Ayan guys. Tignan nyo. Ano siya? Sale dito. Ang price dito, 519 HKD lang. Tapos, 999 HKD. So, ganun naglalaro yung price dito. And sale dito, madaming yellow tags. Next store. Dito tayo ngayon sa Adidas. Ayan. Ito guys naman ang itsura ng Adidas. Oh, check natin yung mga prices. Ayan. Dito yung mga price dito. Teka, ba't parang kahirap tignan ng price dito? Ayan, 1499 HKD. Itong Superstar nila, 799 HKD. Ayan, 899 HKD. And itong mga damit nila, 699 HKD guys. Doon naglalaro. Actually, hindi kasi ko fan ng Adidas. Pero meron ako Adidas, kaya hindi ko alam kung ano yung uso ba dito. Parang feeling ko yung mga ganito kasi minimalist eh, no? So, ang Stan Smith nila is 799 HKD, parehas na colorway. Doon naglalaro guys.
Tignan nyo guys, di ba kanina pumasok ako dun sa Nike? Merong Nike dun, I mean, may Nike dun sa side na yun. May Nike din dito sa side na to. At may Nike pa dun sa kabila. Super dami Nike dito. Ayan, dito muna tayo ngayon magtingin sa Converse. Ayan, look guys. Parang ganito siya. Parang ganito, pero wala ata sila nung itsura nun. Check natin. Ayan, 799 HKD yung price nung medyo mataas yung nasa ibaba. Ayan guys, ito ay 899 HKD yung price. Ang galing yung mga maliliit oh. Tignan natin. Ito, 349 HKD guys yung price ng ganun. Ayan guys yung price oh. Ayan guys, New Balance na naman dito. Talaga nga puro mga sticker area talaga yung mga nandito, no? Pero dito muna tayo sa mga ibang brand. Ayun, Adidas, Nike, New Balance. Doon naglalaro guys. So dito muna tayo sa Nike ulit na to. Ayan. Ayan yung mga presyo kung makikita nyo. Ayan, tingnan nyo, 759. Nakasale sila, 579. Dito madaming nakasale. Ayun o. Ay, hindi lang pala dito puro Nike. May Adidas din guys. Ayun, tingnan nyo yung Adidas. Lahat merong price tag. Dito, ayan, 359. Puma pala tong area na to. Ayan. May mga Pilipino din dito guys. Ayan. Ito naman, Adidas. 139. 10% off kapag ka 2 pieces. I mean, 2 on 2 pieces. Paano ibig sabihin? Sa second shoes, ma-apply. Ayan. Para guys, makita nyo yung price, i-post nyo na lang yung video. Kasi medyo madaming sapatos yan kung iisa-isahin ko eh. Pasensya na kayo. Ayan, ngayon magpunta naman tayo ng Under Armour. Para ibang brand naman. Kasi paulit-ulit yung brand na mga napupuntahan natin. Ayan o, naka-promo sila. Buy 2, get 20% sa second pair. Ayan. Ayan, kung basketball player kayo. Saan yung price? Ayan o, 1399 na HKD. Diyos ko, black na naman yung nagustuhan ko. 909 HKD. 1299 HKD guys. Ayan, ang daming nakasale. 1119 HKD, 839 HKD. Ang lalayo ng price gap nila. Ayan. Ayan guys, yun sa mga slides. Oh. Tignan nyo, 169 HKD. Ayan, yung black 449 HKD. Itong ganito ay anong price nito? Price nito 229 HKD. Ayan. 'Di ba? Ayan, ganun lang yung meron sila. Ngayon guys, looking for ano tayo? Looking for Onitsuka Tiger. Yun na lang hindi natin napupuntaan at nakikita. So guys, ayan. Nakita ko sa Google Maps, may Onitsuka Tiger. Kaya lang, hindi na siya doon sa mismong parang individual store. Parang nasa loob na siya ng mall. So papasok tayo sa mall. Ayan. Dito sa mall na to, ganito yung itsura ng mall. So let's check kung meron dyan sa loob. Ayan guys, hinahabol ko na. Actually, sabi sa akin, magkasara na doon ng 9 o'clock. Alam nyo kung anong oras na? Wait. Tignan nyo guys, anong oras na? 8:58 PM. So, 1 minute na lang halos. Ayan, at least nakahabol tayo. Look guys. So guys, nakaabot tayo. Bukas pa sila. So, 990 HKD yung price. Ito, 990 HKD. And ito ay 990 HKD din. Yun yung mga top choices ko dito. Pag-iisipan ko kung bibiling ko o babalikan ko na lang. Kasi guys, magsasara na talaga sila. Ayun guys, yung mga available dito. So pag-iisipan ko, babalik ako dito sa susunod. Kapag ka hindi tapos tong video na to, kapag ka meron pa mga susunod na clip, binili ko siya. Pero kapag ka natapos na, hindi ko na mababalikan. Ayun no, sakto, nagbaba na sila. At least nakahabol tayo. At isa lamang ko yung mga design. So 990 HKD, gusto ko yung tatlo doon. So we will check.
So yun guys, finally it's already 9:30 PM and guys, hindi ko na muna binili Onitsuka Tiger. Inisip ko, madami pala ako mga bansang pupuntahan sa mga susunod na buwan. So umatake sa akin yung pagiging practical at pagbabudget. So titignan ko, doon na lang sa ibang bansa akong pupuntahan ako siguro bibili. And ngayon, pure travel na lang muna yung gagawin ko at pure libot. And guys, yun, abangan nyo ang mga susunod kong video kasi sa susunod na video after this one is pupunta ako sa Ocean Park, Hong Kong. And that's my first time here. Kaya abangan nyo yan, okay? So yun lang.